Sa buhay po natin, marami tayong mga magagandang karanasan na pwede natin ipagpasalamat sa Diyos. Right? Of course, unang-una na dyan, we're always thankful to God for our families. Di ba? Pinagkaloob sila ng Panginoon sa atin. And so, salamat sa Diyos, sa ating mga pamilya at sa panahon na binibigay ng Diyos na makasama sila. Sa ating mga kaibigan. And of course, marami tayong tinatawag na milestone sa buhay. For example, sa ating mga estudyante, alam niyo bang it is a great privilege, binibigyan kayo ng Diyos ng pagkakataong mag-aral. At lalo na kaya tayo nagsiselebrate kapag nagkaroon ng graduation time, which is also called as commencement exercise. Bakit? Pagtatapos ng isang bagay, pero pagsisimula sa panibagong yugto ng buhay. At syempre, kapag nagkaroon ng trabaho, di ba, pasalamat tayo sa mga mayroong trabaho. Kapag may magsingirog na pinagtagpo ang Diyos at tumibok na ang puso, at hanggang sa panahon na sila ay ikakasal, di ba, mag-iisang dibdib, at sa bawat mag-asawa, sa bawat anniversary na pinagdiriwang, salamat sa Panginoon. Kapag dumating ang panahon na pagsisilang ng anak, every child is a gift from God. Bawat birthday, bawat celebration, marami tayong pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. But for the Apostle Paul, at marahil para sa mga tunay na Kristiyano, sana nauunawaan natin, wala nang masihigit pa kundi yung panahong kinatagpo tayo ng Panginoong Jesucristo, lalo na tungo sa kaligtasan. Yung panahong pinakilala niya, sino ba tayo bilang malaking makasalanan at sino siya sa atin bilang tagapagligtas at Panginoon. Yan po yung pag-aaralan natin sa tagpong ito, sa umagang ito. In Galatians chapter 1. If you have your Bibles, please turn with me. Napakahalaga pong binubuklat natin ang salita ng Diyos sapagkat yan po ay pangako ng Diyos sa mga hindi lang nagbabasa, nakikinig at tumutupad ng kanyang kasulatan. So if you have your Bibles, turn with me. Galatians 1, 15 to 17. And once again, hilingin ko po kayong tumayo kasama ko as we give respect to the Word of God. Galatians 1, 15 to 17. But basahin ko po sa English and then sa ating Filipino version. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by His grace to reveal His Son in me, that I might preach Him among the heathen, immediately I conferred not with flesh and blood, neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me, but I went into Arabia and returned again unto Damascus. Sa Filipino, ngunit nang malugod ang Diyos na sa akin ay nagbukod, buhat pa sa sinapupunan ng aking ina, at sa akin ay tumawag sa pamamagitan ng kanyang biyaya, na ipinahayag ang kanyang anak sa akin, upang siya'y aking ipangaral sa mga hentil. Hindi ako sumangguni sa sino mang laman at dugo, o nagtungo man ako sa Jerusalem sa mga apostol na una sa akin, kundi nagtungo ako sa Arabia, at muli akong nagbalik sa Damascus. Jesus revealed in me. Si Jesus na ipinahayag sa atin. And may God bless the reading and study of His Word. Salamat po. You may be seated. Now, sa ating talata, binabanggit ni Apostol Pablo ang kanyang karanasan sa kaligtasan. Pero sana makita natin, hindi lamang niya ito kwento, pero ito ay kwento ng bawat totoong kinatagpo ng Panginoon. Bagamat pwedeng may pagkakaiba sa detalye kung paano tayo kinatagpo ng Panginoon, pero it's the same real experience. May katotohanan na ganap. Kung talagang kinatagpo tayo ng Panginoon at ang makaka-relate dito, yung totoong pinagpakilanlan ng Panginoong Jesucristo. At sana kung hindi mo pa natitiyak sa puso mo, kung ikaw ba ay kinatagpo na ng Panginoon sa kaligtasan, ito ang maging pagnanais ng puso mo. Ako rin, Panginoon, gusto kong maging totoo
makilala ka kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang pag-aaral natin ay mahati po sa tatlong bahagi, 3 points or divisions. First of all, the pleasure of God, ang kaluguran ng Diyos. Secondly, is the Christian's sanctification and calling, ang pagbubukod at panawagan ng Diyos sa Kristiyano. And thirdly, the importance of developing intimacy with God, ang kahalagaan ng pagkakaroon ng malapit na kaugnayan sa Diyos. Sana po makita nyo ang tatlong bahagi niyan sa pag-aaral natin ito. Simulan po natin sa una, about the pleasure of God, ang kaluguran ng Diyos. Nung binabanggit ni Apostle Paul sa verse 15, ang unang-unang salitang ginamit niya, but. Alam naman natin, pag ginamit yung but or subalit, ngunit, datapwat, may malaking nagbago. At dito, pinapakita ni Apostle Paul, yung kung sino siya dati, may malaking ginawa ang Diyos na pagbabago sa kanyang buhay. Ito yung tinatawag natin before and after experience. Di ba madalas makikita niyo yan? Pinakita yung isang tao, ganito siya dati, eto nang itsura niya ngayon. Ano ay mga dumadaan sa iba't ibang programs. Pero ito, may ginawa ang Diyos, kaya sabi niya, ngunit, pinakilala niya sino siya sa nakaraan niyang buhay. Verses 13 to 14, tingnan niyo po. Sabi niya, sapagkat inyong narinig ang uri ng aking dating pamumuhay sa Judaismo, kung paanong marahas kong inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na wasakin ito. Masama ang kanyang isip at puso para sa mga Kristiyano. Gusto niyang sirain, patayin ang mga Kristiyano at sirain ang iglesia ng Diyos. Sapagkat sa isip niya, kami ang tama. Ang paniniwala namin bilang kabahagi ng religion ng Judaism, kami ang tama. Sila, bagong sulpot lang yan, sila ang mali. Kontrang-kontra, magkaibang kaisipan. Kaya hindi niya matanggap na yung magkaibang kaisipan yung pwedeng magtugma at handa niyang gawin kung ano ang nararapat. And notice his zeal, yung kanyang pagiging masigasig. Sabi sa verse 14, at ako'y nanguna sa Judaismo ng higit kaysa marami sa mga kasinggulang ko, sa aking mga kababayan, higit na masigasig ako sa mga tradisyon ng aking mga ninuno. Alam niyo naman, ang mga Hudyo, pinalaki sila ng merong mahigpit na paniniwala. Bata pa lang, tinuturuan na sila ng Pentateuch or the first 5 books of Moses. Sa buong buhay nila, kailangan nilang sumunod sa mga batas nila. Pero wala nang hihigit sa grupong ito na kinabibilangan ni Apostle Paul. At higit pa daw ang ginawa niya sa kahit sino sa panahon niya. Ganun ka init. Ganun siya ka-zealous. Hindi siya gagawin para sa kanyang Diyos at para sa kanyang relihiyon na akala niya tama. Dito papasok yung kasabihan natin, you can be sincere but sincerely wrong. Pwedeng sincero ka. Oo, sa 101% naniniwala ako. Pero kung hindi yan ayon sa Biblia, kahit gaano kalakas ang paniniwala mo, mali pa rin. So it's not enough to be sincere. Kailangan siguraduhin mo, ito ba yung pinahayag ng Diyos? At ito ba yung nakalulugod sa Diyos? Hindi niya alam sa mga panahong ito. And so, binigay niya ang lahat bilang kalaban ng Diyos. At makikita niyo, this was the darkest moment in the life of Saul. Saul pa siya dyan eh. Pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay sapagkat hindi lang siya tagatuligsa ng Christianism. He was a persecutor, mang-uusig. Baliwala sa kanya, babae, lalaki, bata, matanda, lahat kaya niyang hulihin at kung kinakailangan pahirapan at patayin. Ganun ang kanyang ginawa because of his great hatred towards Christians. At hindi niya alam, it was his hatred towards Christ Himself. Sa Panginoong Kristo siya nagagalit.
At totoo, alam niyo nangyayari yan eh. Kapag ang Diyos kumikilo sa buhay ng isang tao, lalo na dinadala ng Panginoon ang tao sa kaligtasan, may nagaganap sa buhay niya. May struggle na nagaganap. At hindi niya alam na may ginagawa na ang Diyos sa buhay niya. But remember this, my friends. Ito ang kalagayan ng bawat taong nabubuhay sa mundo kapag wala kay Kristo. We are all hostile to God. Ang lahat ng taong ipinanganak sa mundo ay galit na galit sa Diyos. Natural natin yung kalagayan, aminin man natin o hindi. Ayaw natin sa Diyos at sa mga bagay ng Diyos. Hindi natural yan. Kailangan pa tayong pilitin, kailangan pa tayong sundutin para lang lumapit o sumunod sa Diyos. Tingnan niyo Romans chapter 8, verse number 7. Anong sinasabing natural na kalagayan ng tao? Romans 8:7. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Ayaw magpasakop sa Diyos at kahit gusto niya, hindi maaari laban sa kanyang natural na kalagayan. Again, kaya pala maraming tao galit na galit sa Diyos. And in verse 8, at ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Kahit anong sikap mo, kahit sa tingin ng ibang tao, ginagawa mo na lahat, panlabas. Hindi ka pa rin pwedeng magbigay lugod sa Diyos sapagkat, tandaan nyo, ang tinitingnan ng Diyos, yung puso natin. Ang problema, yung puso natin, napakaruming makasalanan. Paano mo malulugod ang Diyos? Imposible. So makikita nyo, wala sa kakayanan ng tao para malugod ang Diyos. Pero buti na lang, hindi doon natapos ang lahat para kay Apostol Pablo, kay Saul, at para sa atin. Salamat sa Diyos. Hindi pinabayaan ng Diyos si Saulo sa panahon yon, at hindi rin tayo pinabayaan ng Diyos ngayon. Doon pumapasok yung kanyang sinabi, but when it pleased God, ngunit nang malugod ang Diyos. Ang Diyos na mismo ang nagplano na kumilos sa buhay nitong si Saulo na nagre-rebelde sa Diyos para baguhin siya. At alam nyo, salamat, siya rin ang kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin para ilapit tayo sa Diyos, para alisin tayo sa tiyak na kapahamakan. Napag-isipan natin, kung tutusin, walang obligasyon ng Diyos sa atin matapos na likhain niya tayo, ibinibigay niya lahat ng ating pangangailangan, tapos tayo pa yung magmamalaki sa Diyos at lalayo at magre-rebelde na parang baliwala siya. Walang obligasyon ng Diyos para tayo ay habul-habulin, if I may use the term. Ang Diyos mananatiling tapat at matuwid kung sa gitna ng lahat ng kanya mga ibinigay, ayaw mo pa rin sa kanya at pabayaan ka niya sa iyong landas. Tama? Walang mababago sa Diyos sapagkat ang Diyos ay mabuti, sobrang kabutihan ng Diyos, matuwid, at makatarungan. Kaya yung term na ginagamit, sana all, ginagamit madalas di ba? Alam nyo, what we all deserve, lahat tayo, yung paghatol ng Diyos. Kaya kung i-expect mo, sana lahat tayo, ganyan, yun ang pupunta natin kung hindi gagawa ang Diyos ng paraan. Pwedeng wala na kasi siyang pakialam sa atin eh. Di ba tayo mga magulang, dumadating tayo sa hangganan minsan eh, tao kasi eh. Para magsukdulan eh. Medyo mahinahon ka pa. Anak. Pangalawang sabi, lumalakas, anak. Pangatlo, ano ba anak? Hindi mo na kaya eh. Buti na lang ang Diyos, hindi kagaya ng tao na madaling mapuno, mahaba ang pasensya ng Diyos. Kaya pa tayo nabubuhay. Isipin niyo kung yung pagkakataong nagre-rebelde tayo sa Diyos, doon yan na tayo kinuha.
at humarap na tayo sa paghatol, tapos tayo. Naisip niya ba yun? Kasi sa sobrang tagal na nating iniisip, marami kong karapatan. Dapat ito gawin ng Diyos. Wala tayong karapatan kahit ano. Bigay lahat ng Diyos yan. Biyaya yan. Tapos magmamalaki tayo. Hindi natin naintindihan ang totoo nating kalagayan. At yun ang kamangha-mangha. Sa mga taong lumalaban sa Diyos at nagre-rebelde, ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan. At ang Diyos ang gumawa sa buhay nitong si Saulo. Sabi sa 15, ngunit nang malugod ang Diyos na sa akin ay nagbukod, buhat pa sa sinapupunan ng aking ina, at sa akin ay tumawag sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Nagsimula ang lahat nang ang Diyos ay nalugod na gumawa ng kakaiba sa buhay ni Saulo at sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam niyo po ba, yung tinatawag na the pleasure of God, yung kaluguran ng Diyos, yan ang isa sa pinakamalaking dahilan sa paggawa ng Diyos ng kahit anong bagay. Kasi kung hindi siya malulugod sa isang bagay, hindi niya naman gagawin. Psalm 135, verse number 6, awit 135, talatang 6. Anumang kinalugdan ng Panginoon ay Kanyang ginawa sa langit at sa lupa, sa mga dagat at sa lahat ng mga kalaliman. Whatsoever the Lord pleased, that He doeth. Kung hindi gugustuhin ng Diyos, walang pwedeng pumilit sa Diyos. Kahit gaano ka pa magmakaawa. So it is simply because God pleased to do something that He actually did something. May ginawa siya kasi gusto niya. Kaya nga, hindi totoo yung sabi nilang may aksidente. Ay, na-aksidente siya. Hindi. Walang nagaganap na hindi kontrolado ng Diyos. Whether magaganap yan by God's permission or by God's clear design, pero walang nagaganap na hindi alam ng Diyos. Walang aksidente in the Christian term or in the Bible. Merong, nakikita niyo po, sinasabi natin, yung mapalad ang tao, hindi maswerte. Kasi pinagpapala siya ng Diyos. Lahat ng nagaganap ayon sa mabuting kaluguran ng Diyos. At salamat sa matinding pagkahimbing ni Saulo at pagkabulag, kinising siya ng Diyos. Binigyan siya ng liwanag. Tayo rin. Yung mga panahon, wala tayong pakialam sa Diyos. Yung mga panahon, puro sarili natin, iniisip natin. Abalang-abala tayo sa lahat ng plano natin. Biglang bubuksan ng Diyos ang ating mga mata, ang ating isip. Salamat. Hindi ko alam na ganun pala ako kalayo sa Diyos. Salamat sa kaluguran ng Diyos. Tanong, naranasan mo na ba na pagpakilanlan ka ng Diyos? Naranasan mo na ba na baguhin niya ang iyong isip at puso at makita mo ng malinaw, ang layo-layo mo sa Kanya, laki-laki ng iyong kasalanan at handa ka ng humingi ng tawad sa Kanya? Naranasan mo na ba? Handa mo ng isuko ang iyong buhay. Alam niyo, marami isa sa mga problema kahit ng mga matatagal ng Kristiyano. Nakalimutan na natin kung saan tayo inahon ng Diyos. Nabubuhay tayo sa lahat, akala natin, deserve natin. Sabi nga natin, wala tayong kahit anumang deserve o karapat-dapat, kundi yung poot ng Diyos. Pag pinaalala sa atin ng Panginoon, Panginoon, kung hindi sa inyo, mapapahamak ako, doon ka matututong magpasalamat. So notice the pleasure of God, ang kaluguran ng Diyos. But secondly, notice the Christian sanctification and calling, ang pagbubukod at pagtawag ng Diyos sa Kristiyano. Tingnan niyo po yung Galatians 1:15 sa ating text. Ngunit nang malugod ang Diyos na sa akin ay nagbukod, buhat pa sa sinapupunan ng aking ina, at sa akin ay tumawag sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Tingnan niyo yung mga personal pronouns. Makikita niyo ang active na pagkilos ng Diyos. Sabi dyan, una, nalugod sino? Ang Diyos. Tapos,
pansinin nyo, paano nyo ginawang personal sa akin. And then, pansinin nyo, saan daw simula pa sa sinipupunan ng aking ina, na sa akin ay tumawag, papaano sa pamamagitan ng kaniyang biyay. Lahat sa Diyos nang galing. Hindi sa atin nagsimula. Salamat sa pagkilos ng Diyos. Again, sa panahon ito, wala siyang kamalay-malay na napakalayo niya sa Diyos. At tayo rin, wala tayong kamalay-malay, lumalay tayo sa Diyos. Pero, bago pa nangyari yun, may plano ng Diyos. Kaya nilinaw niya, simula pa sa tiyan ng kanyang nanay, may plano ng Diyos. Ibinukol na siya. Naisip niyo ba? Bago ka pa magkaisip, bago ka pa magkaroon ng anumang kaalaman sa Diyos at sa salita ng Diyos, meron na siyang plano para sa iyo. Ibinubukod ka na niya para sa Kanya. Tanong, masasabay mo ba ngayon, isa ka sa mga totoong ibinukod ng Diyos sa Kanya? O wala ka pa rin katiyakan? You're still clueless. Hindi mo alam ba't ka nabubuhay. Hindi mo alam para sa lahat ng ginagawa mo. Maraming tao ganyan. They just continue existing but they don't know the meaning of living. Hindi nila alam anong ibig sabihin na totoong mabuhay sa Panginoon. Pero sabi doon, simula pa lang daw dyan sa tiyan ng nanay, meron nga iba, hindi pinaplano ng magulang bibigyan ng anak. Anong tingin sa anak? Sagabal. Wala sa plano. Hindi, may plano ang Diyos Kaya talaga, makikita niyo, wala tayong anumang bahagi sa kaligtasan. Ano bang kinalaman mo kung nasa tiyan ka ng nanay mo? Wala kang idea. Pero doon pa lang daw, binukod na. Pero tingnan niyo, pag pinag-usapan ng Biblia, lalayo pa ang panahon ng Biblia. Hindi lang sa tiyan ng nanay ang pinag-uusapan. Tingnan niyo, sabi doon, ito actually, yung isang bagay na hindi makalimutan ni Apostle Paul, which later makikita natin. Ephesians 1:4. Saan bumabalik ang Biblia para tingnan yung pagpili ng Diyos sa atin kung tayo mga anak niya? Ephesians 1:4, tingnan nyo. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itatag ang sanlibutan upang tayo maging mga banal at walang dugi sa harapan niya sa pag-ibig. Binalikan ang panahon na wala pa lahat. Ang Diyos lang. In the beginning, God. Kahit wala pa ang lahat, wala pa ang mundo, ang kalawakan, ang iba-ibang bituin, ang stars, wala pa yan. Pero pili na daw niya tayo bago pa itatag ang sanlibutan. Napaka-lawak ng plano ng Diyos. Pag inisip mo yun, Lord, nakakamangha. Hindi lang ay basta-basta nag-decide. Kasama na ako sa plano niyo noon pa man. Sino ang hindi magsasabing, salamat, Panginoon? Kailangan natin maintindihan ang kapahayagan ng Diyos sa Biblia. Kaya nga sabi ko nga, simula nung naintindihan ito ni Apostol Pablo na sa tiyan pa lang ng nanay niya, ibinukod na siya ng Diyos. Pero bago pa nilikha ng Diyos ang lahat, pinili niya na ang totoong sa Kanya. Hindi na matapos-tapos ang Kanyang pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Example, Romans 1:1. Introduction, Romans 1:1. Si Pablo na alipin ni Hesukristo, tinawag upang maging apostol, ibinukod para sa Ebanghelyo. Kasi hindi na niya makalimutan ang dahilan ba't siya nabubuhay. Bakit siya ibinukod ng Diyos at ano ang layunin ng Diyos para sa kanya. Mga kapatid, kung naranasan mo ang totoong kaligtasan ng Panginoon, lumalalim ba ang pagkakilala mo sa Kanya at mas lalo mo bang na-appreciate yung dahilan ba't ka pa niya nilikha, ba't Kanya iniligtas at para saan Kanya gagamitin? O tumigil ka na sa unang pagkakataon, nakilala ko naman siya, that's it. Tandaan niyo mga kapatid, sa mga Kristiyano, yung panahong makilala natin ang Panginoong Jesucristo, wala nang pinakadakila, salamat Panginoon. Pero simula pa lang yan. Sabi ko nga sa anak ko,
And that's why we're happy sa ginawa ng Diyos sa aming panganay na anak. Nagpakilala siya. Sabi ko, anak, masarap makilala ang Panginoon ng personal. Pero unang hakbang pa lamang yan sa iyong paglalakbay sa buhay na ito, tungo sa walang hanggan. Bakit? Pag hindi mo naintindihan, yun ang pagkilos ng Diyos at doon nagsisimula ang pagkaunawa. Sino ang Diyos? Ano ang plano niya? At paano ka gagamitin ito? Magiging kagaya ka ng karamihang nagsasabing Kristiyano, walang puso para sa Diyos. Walang puso para sa gawain ng Diyos. At abalang-abala sa kanilang sariling buhay, parang ganun pa rin. Nung hindi nila nakilala ang Diyos, doon pa rin umiikot ang kanilang buhay. Anong nagbago? Are you that kind of Christian right now? Kung paano ka nagsimula, kakatiti ang nadagdag. O excited ka sa Panginoon. And you are on fire. Nangyayari lang yun pag lumalalim ang pagkakilala natin sa ating tagapagligtas at sa kanyang plano para sa atin. Madalas, tatanong natin, Panginoon, sa dami-dami ng tao sa mundo at sa kasaysayan, bakit ako pa ang pinili mo? Bakit sa akin kayo nagpakilala? Pwede namang hindi ako kasama doon. At kasama ko sa karamihan, napakarami mga tao na bulag at walang pagkakilala sa Diyos at masaya silang mapapahamak. Pero salamat, Panginoon, pinago niyo ang aking pagtanaw, ang aking puso, ang aking direksyon. Are you still excited for God? Alam niyo, kailangan nauunawaan natin ito. Kaya nga tama yung sabi, di ba? Ang Ebanghelyo o yung Gospel, hindi lang para sa mga napapahamak. Kailangan nila yan. Pero kailangan ito ng bawat Kristiyano, kahit ng bago o matagal na, para lalo natin maunawaan sino ang Panginoon at anong kanyang ginagawa. Tingnan niyo po yung 2 Timothy chapter 1, verses 9, the first part of 10. 2 Timothy 1, verses 9 hanggang 10, especially the first part. Ano sabi niya? Who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began, but has now been revealed by the appearing of our Savior, Jesus Christ. Again sa Filipino, para sa lahat. Ikalawang Timoteo, kabanatang 1, talatang 9-10. Siya ang nagligtas at tumawag sa atin sa pamamagitan ng isang banal na pagtawag. Hindi dahil sa ating mga gawa, ngunit ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya. Ito ay ibinigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa man nagsimula ang panahon. Verse 10, ngunit ngayon, ito ay nahayag sa pamamagitan ng pagdating ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Pinawalang bisa niya ang kapangyarihan ng kamatayan at dinala niya ang buhay at ang kawalan ng kamatayan sa liwanag ng Ebanghelyo. Kung nagkaroon ng liwanag, imposibleng gusto mo pang bumalik sa dilim. Yun ang totoong pinagpahayagan ng Panginoon. Kaya ganun kahalaga sa ating pag-aaral ang salita ng Diyos at ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Pag nakalimutan natin yan o hindi natin pinahalagan, lalayo tayo sa Panginoon. At ang mahalaga na lang sa atin, magkaroon ng maayos na buhay, magkaroon ng magandang karir, diba? Mahalaga sa atin, yung lahat ng pinapahalaga ng mga tao, maliban sa Diyos. Nakakalungkot, diba? Ito ang kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo naman yan, di ba? Romans 1:16, where it tells us, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo ni Kristo. Bakit? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng sino mang sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at kayo din sa mga Hintil. Mahalaga pala, maunawaan natin, sino ang Panginoon, anong kanyang ginawa, at patuloy lumago. Alam niyo, interesting yung term, separated, o ibinukod. It's from the Greek word aphorizo, which means separated once. At ang tinutukoy nito,
Kanina, binabanggit ko sa Sunday School, may elite group, parang sila yung mataas na grupo. Ito yung mga Pharisees, yung mga Fariseo. At totoo, ang tingin ng mga Fariseo, kami ang pinili ng Diyos, kaya angat kami sa iba. Tandaan nyo, hindi nakakapagtaka, si Saulo, later to become Paul, he was a Pharisee. Hebrew of the Hebrews, a Pharisee. Pagdating sa kautusan, napaka-stricto. Pariseo ako. Walang makakatapat sa ordinaryong tao, sa mga Fariseo, pagdating sa pagsunod. That's why they were proud. Pero, bagamat tinawag siya ng mga tao, naranasan niyang tawagin siya ng Diyos at ihiwalay siya ng Diyos. Hindi para sa isang grupo, pero para sa kanyang sarili. Right? Because, tell me, kung kayo nag-join ng club or organization, I'm sure gusto niyo maging part. At kung kayo bahagi ng isang club or organization, alam mo wala kayong gagawin. You want to be an active member of a group. Pero nakakalungkot, di ba? Maraming tao, member of a group or organization, very, very active. Pero hindi na nakikita, tinawag sila ng Diyos, maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Pagdating sa pamilya ng Diyos, di wala ka marinig. Palagi na lang, walang panahon pagdating sa mga bagay ng Diyos. Ano ang pinagkaiba? Mas mahalaga yung human organization kaysa sa itinatag ng Diyos. And remember, the church, ibinigay ng Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay para sa kanyang iglesia. The church is so special. Pinakamamahal ng Panginoong Diyos, naging katumbas ay ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Walang katumbas ang iglesia sa paningin ng Panginoon. Hindi ito gawa ng tao, gawa ito ng Diyos. Dapat ganun din damdamin natin, mga kapatid. Anong ginawa niya ni Saulo nung nalaman niya na siya'y tinawag ng Panginoon at nagpakilala ang Panginoon? Remember his experience in Acts chapter 9? Kinukwento niya yan madalas. Sabi niya, habang siya'y papunta sa daan ng Damasco at dala-dala niya na yung letter para hulihin at i-persecute ang mga Christians, biglang may liwanag na nagpakita sa kanya. Tinanong niya, sino ba kayo, Panginoon? Hindi pa niya kilala. Ako si Jesus, na yung inuusig. Gulat siya. I believe he was in shock. Kaya nga siya nabulag eh. And then, sinabi ng Panginoon, mahirap sa'yo ang sumipa. Yung matulis, sino sasaktan mo sarili? Lahat ng nagre-rebelde sa Diyos na sinasaktan nila sarili nila, hindi naman ang Panginoon eh. Walang nababago sa Diyos. At doon nagbago lahat sa buhay niya. At sinunod niya sinabi, ano gusto niyong gawin ko, Panginoon? Kung totoong kinatagpo tayo ng Panginoon, that would be the next day. Magpapakilala siya in a very personal way, and then you would want to ask, Lord, what do you want me to do? Ano gusto mong gawin ko? Gusto mong malugod siya, gusto mong sundin siya, gusto mong gamitin ang buhay mo para sa Kanya. Pero sa text natin, sinimplify na lang ni Paul. Hindi niya na kwento the whole story. Ganito ang kanyang pagkabagyat sa ating text. Balik tayo sa Galatians 1:16. Sabi doon, na ipinahayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa mga hintil. Hindi ako sumangguni sa sino mang laman at dugo. Wala siyang pinagsabihan. Alam niyo, mahalaga yun eh. Pag may ginagawa ang Diyos sa buhay natin, mahalaga, spend time with God first. Sa Diyos ka muna lumapit, huwag sa ibang tao. Sino ba kumikilos sa buhay mo? Hindi ba ang Diyos? Sa Kanya ka lalapit. Dami kasi sa atin, may naranasang konti, kwento agad sa iba. Nag-take time ka man lang ba sa Panginoon para manalangin? Nag-take time ka man lang ba para basahin ang Kanyang salita to make sure may ginagawa ang Diyos? Kasi sabi ni ganyan, sabi, hindi, ano ang sabi ng Diyos? Yun ang Kanyang ginawa. And this brings us to our third point, the importance of developing intimacy with God, ang kahalagaan ng pagkakaroon ng malapit na kaugnayan sa Diyos. Sabi niya, hindi ako sumangguni sa sino mang laman at dugo. In other words, hindi ako nakipag-usap sa ibang tao. Para sa Kanya napakahalaga. Nagpakilala nga ang Panginoon, gusto niya to spend more time
with the Lord. And sabi sa 17, o nagtungo man ako sa Jerusalem sa mga apostol na una sa akin, kundi nagtungo ako sa Arabia at muli akong nagbalik sa Damasco. May mga pagkakataon talaga, we are excited to tell someone. At totoo yun. Diba? May nakita kang sale, may naranasan kang, uy, maganda itong bagay na, naturally, gusto mo sabihin. Pero sa mga kinatagpo ng Panginoon, dahil ito ay kaibang karanasan, higit pa sa kahit ano naranasan, you will be stunned, you will be amazed, and you will take time. Lord, salamat, ano to? Gusto mo ma-confirm sa Panginoon na may ginagawa siya. Later on, tsaka mo ngayon sasabihin sa iba. Natitiyak ko na may ginawa siya sa buhay mo. At kapag kinumpare natin ang pagkilos ng Diyos, tingnan nyo verse 12, i-compare natin sa verse 16 sa ating text in Galatians 1. Sabi diyan, makikita natin, especially in English, tingnan nyo, may pagkakaiba yung salitang ginamit. Ito yung nuance or meaning niya. Sabi, verse 12, the last part, but by the revelation of Jesus Christ. Hindi tao ang nagpahayag, pero nagpakilala sa Kanya. Pinahayag sa Kanya ang Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo sa verse 16. To reveal His Son in me. Hindi lang niya nalaman yung information, nagpakilala sa Kanyang puso, sa Kanyang kaluluwa, ang Panginoon in me. At di tayo mag-ingat mga kapatid. Marami sa atin, we have that head knowledge. Alam ko, kaya niyo kung pag-irapin kung ano ibig sabihin ng Ebanghelyo. Si Kristo ay pinanganak, siya nagpakasakit, siya namatay, nabuhay maguli, at kinilala ko siya. That's it, for many people. Ang problema, mananatili siyang head knowledge pag hindi siya dumating sa iyo personally in a heart matter sa iyong kaluluwa. Doon lang magiging malalim yung kaalaman yun kapag kinatagpo ka niya sa iyong kaluluwa, sa iyong puso. At yun mismo ang gusto ng Diyos. Hindi lang niya gusto magkaroon ka ng maraming facts. Dami-dami na nating alam, dami mo nang napakinggan. Ano nangyari? Wala. No, gusto niya, dumating siya sa buhay mo at dun magkakaroon ng malaking pagbabago. Para bang magta-turn on yung switch, lang nagliwanag. Wow! Ang sabi ni C.D. Cole sa tagpong ito, what begins by being a revelation of Christ to Paul becomes a revelation of Christ in Paul as the Spirit produces His fruits in unaccustomed soil. Yung nagsimulang kapahayagan ng Diyos patungkol sa Kanyang anak, naunawaan niya na tumungo sa kapahayagan ng Diyos sa Kanyang puso, sa Kanyang pagkatao. And that is what I am afraid of for many professing Christians. Kontento tayong may alam tayo, we never experience the Lord in a very personal and intimate way. Kaya wala tayong desire for Him. Wala tayong desire to know Him more. Wala tayong gusto na magbabad sa Kanyang salita at sa panalangin and to enjoy His presence simply because hindi na siya totoo sa buhay natin. That is a great problem at sana i-convict tayo na kung anak ka ng Diyos, may God give you that kind of conviction. Kung hindi ka anak ng Diyos, lalo kang bigyan ng Panginoon ng kaalaman sa iyong malayong kalagayan. Mga kapatid, it's been so many years for many of us. Dumating na ba tayo sa malalim na pagkakilala sa Kanya? Dahil totoo ang pagdating ng Panginoon sa buhay ni Saul, who later became Apostle Paul, gusto niya more time with the Lord. Alam niyo bang, nung sinasabi niyan, he spent 3 years in Arabia. Hindi ito yung Saudi Arabia, o yung Arabian Peninsula na alam natin. This is a larger territory that could refer to the Syro-Arabian desert, farther north. So malawak, kasama din nito yung modern day Syria and Jordan. Malawak yung lugar na yun. Pero ito ang point. Totoo ang karanasan niya at gusto muna niya na matuloy magpahayag ang Panginoon. Turuan siya ng Panginoon person. Ano ang point ng lahat ng ito?
Kasi nga, hindi galing sa tao yung pinahayag sa kanya. Hindi lang siya nakinig sa iba. Pagkamat ngayon, ginagamit ng Diyos, of course, yung tagapagturo para tayo matuto, pero personal siyang kinausap ng Panginoon. At ang sabi, tingnan nyo sa verse 18 of Galatians 1, nang makaraan ng 3 taon, nagtungo ako sa Jerusalem upang dalawin si Cephas, who is of course Peter, yun ang other name ni Peter, at namalaging kasama niya ng 12 araw. Pagkalipas pa lang ng 3 taon, tsaka pa lamang siya nakapag-usap sa isang apostol na si Pedro. Proof na hindi sa kanila nang galing, hindi lang niya kinopya yung mensahe niya, nagpakilala ang Panginoon. Now, I don't advise na gayahin niyo to because ito, kay Paul nangyari Huwag niyo gagawin, kayo naging Kristiyano, tiniyak ng Panginoon, wala kayong pinagsabihin kahit sino for 3 years. Don't do that. Ang natural, as new converts, ang totoong nagkaroon ng pagkakilala sa Panginoon, you would want to spend more time with the Lord, and then kapag tiniyak niya sa'yo, gusto mong sabihin sa mga magulang mo kung kayo anak, sa iyong kasambahay kung sila mga Kristiyano, at sa kapwa mo mananampalataya. That's a natural reaction. But again, for Paul, he took time with the Lord bago pa niya hinanap ang ibang Kristiyano. You know what? Sa mga bagong Kristiyano, if you are new in the faith, try to seek other Christians. Kung paano sabi natin, hindi ka na po pwedeng baga. Pinagbabaga natin yung mga uling. Hindi na po pwedeng magkakalayo yung uling, tapos expect mo mainit pa rin yan. Kaya nga pinagsasama-sama yung uling Ihiwalay mo yung isa, madaling lalamig. Say mo na, the moment you try to distance yourself from God's people and the Lord's church, simula ng panlalamig mo. Hindi mo natin kaya mag-isa. But again, lalo sa mga bago natin mga kapatid sa Panginoon, seek mature Christians na pwedeng tumulong sa inyo. Huwag kayo mahanap ng kahit sino na nagsasabi ng Kristiyano pero ang buhay makamundo. O yung Kristiyano na ang lahat ng desire niya parang unbeliever. Hanapin mo at manalangin ka sa Diyos, Lord, sana may makausap ako na tutulungan akong palapit lalo sa inyo, lumago sa inyo. Tingin mo kung pwede, i-disciple ka, turuan ka. Alam niyo, yun ang totoong meaning ng discipleship. Gagabayan mo yung isang tao dahil ikaw may naranasan sa Diyos. Bago siya sa Panginoon, tutulungan mo hanggang lumago din siya. Siya naman later, tutulungan niya pa. Hindi discipleship ang tawag kapag once lang tayo nag-meet and then may kasayahan tayo, we have a discipleship. Mababaw ang pagkaunawa natin. You spend time with a person, pray for that person, help a person to grow. Kung bagong Kristiyano ka, pray and seek God and ask God to send to you someone. Kung kaya mo, pwede mo sabihin, pwede mo ba ako tulungan? Pwede mo akong panalangin? I need your help. Tayo naman, kung kung iniisip natin mas mature na tayo in the faith, naghahanap pa tayo ng mas bago sa Panginoon. Are we willing to spend time with someone to pray for that person, help that person? Kasi bago lang siya Gusto ko siyang alalayan, tulungan niyo po ako, Panginoon. Hindi aksidenteng niligtas tayo, patagal na tayo sa pananampalataya, and then ikikip mo lang lahat sa sarili mo. Although wala naman totoo sinasabing spiritual abortion. Pero parang ganun daw nangyari, no? Sa tendency natin, masaya tayo pag may bagong pinanganak sa pamilya ng Diyos, bagong naligtas. But that's about it. For many of us, walang nag-reach out. Wala na tayong concern. We don't even care kung lumago yan o hindi. May sarili na siyang buhay. Would you expect that to a baby? Kung magulang ka, alagaan mo yan. Since we're a family, we're in the family of God. Let's pray. Nagkabayan tayo ng Diyos so that we can help each other. Ano man ang kalagayan. At naiintindihan niya anong layunin ng Diyos sa buhay niya. Sabi sa Galatians 1:16, na ipinahayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa mga hentil. Naintindihan niya, kaya ako niligtas ng Panginoon. May mas malalim siyang plano.
Hindi lang ako magiging Kristiyano na attendee. Gusto ko magpagaling sa Panginoon. Hanggang sa kaulian ng kanyang buhay, yun ang hindi niya kinalimutan. Lord, anong plano niya para sa akin? Anong gagawin ko? At nung naiintindihan niya, susunod ako, Panginoon. Kaya makikita nyo, yung ending statement ni Paul sa Acts 20:24. Ito yung summary ng kanyang buhay. Sabi dito, Acts 20:24. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministerong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Kapag minahal natin yung sarili natin higit pa sa Diyos, tapos na tayo. Hindi mo na siya susunod, hindi mo na siya hanapin. Para kapag minahal natin ang Panginoon at lumalim tayo sa pagkakilala sa Kanya, walang pwedeng pumigil sa atin para sumunod sa Kanya. At yun ang nangyari kay Paul, na-develop yung kanyang pagkakilala, pag-ibig sa Panginoon, kahit yung kanyang sariling plano, isinabit niya sa Panginoon at tinupad niya hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Sabi ko nga, kung hindi mo kilala ang Panginoong Jesucristo, handa mo ba siyang kilalanin ngayon? Handa ka bang humingi sa Panginoon? Kailangan ko po kayo. Sana wag nang tumagal, pero sa kalooban ng Panginoon, sana iligtas po ako. At napakabuti ng Diyos. Lulubusin niyo. Papakilala niya ang kanyang sarili sa iyo. At kung tayo mga Kristiyano, handa ba natin pagsabi sa mas marami pa kung sino ang tagapagligtas natin ito sapagkat maraming tao napapahama. Oh my friends, sana maintindihan natin bakit tayo kailangan lumapit sa Panginoon palagi. Ba't tayo nilikha ng Diyos? Ba't niya tayo niligtas? At para sa niya tayo gagamitin. Sana lumalim ang pagkakilala natin.